adjustable bag with 4 metal stand, leather strap to hold thermos, plates, spoons, forks, and other camping objects. Yan. This is the salakot during that time. This one. And the presidential sash. Mm, Sabi original pa yun. Salakot. The handkerchief ni Emilio Aguinaldo. Revolutionary propaganda handkerchief with Emilio Aguinaldo's portrait at the center. And then, ito yung campaign materials ni Emilio, General. Magazines used during the 1935 presidential election. This one. Then, ito ang cigar box. Wow, dyan pa rin. Tingnan mo. Cigar box made of wood with 50 pieces tobacco wrapped in cellophane. Yan. Tingnan na. Tapos, yung tray with pens made of brass with embossed dragon design. Then, kalikot, a material implement used for crushing betel or areca nut for betel chewing, yung nganga, which old folks say strengthen it and gums. Yan. Yan po. Yung kalikot. Tapos, ito po yung ceremonial keys. Yan. Ceremonial key, wooden key from MMM Katipunan, Mi Panampon Inc. Date August 20, 1955. Yung moon. Tapos, ito yung chess set. Red box chessboard with metal lock and 30 black and white plastic chess pieces. Yan. And then, ito yung canes, walking stick or canes used by General Aguinaldo. Yun. Yun. Yan. Yung ginagamit niya doon. Parang baston. So guys, ito po yung mga gamit ni Emilio Aguinaldo na na-preserve nila. May handkerchief. Tsaka na-amaze talaga ako dito sa... Ito pala yung salakot dati. Tsaka yung ano niya, yung boots ni Emilio Aguinaldo. Grabe. So, dito po sa likod ko, yung mga sandatang pandigma. Dati, yung ito. 1, 2, 3, 4. Wow, grabe. Original. Tsaka yan. Oh. Ang mga armas na may talim ay higit sa mga kasangkapang digmaan dahil ito ay bumubuo sa pagkakakilanlan ng mga sinaunang Pilipino. Ang mga ito ay mahalaga sa paglunsad ng himagsikan at sumasagisag sa mga pagbabago na kalaunan ay hihingin sa mga mananakop. Ang pagkakaraniwang bolo, mga punyal at iba pang armas na may talim ay naging lakas armas ng Katipunan. So, ito po yung mga armas ng Katipunan ni Emilio General. Ito po yung silid ng mga anak na babae ni General Aguinaldo. Wow, galing. Yun. Ito po siya. Ito po yung silid. Then, ito. Mga silid ng anak ni Emilio Aguinaldo. Ito ay silid din. Ito ay ano. Ito
ang balkon ng makasalanan. Pabirong binindigan ng general ang lugar na ito dahil sa binalangkas ng mga revolusyonaryo ang estratehiyang militar. So, tinawag pala ito ng balkon ng makasalanan. Guys, ito yung CR. Balkon ng makasalanan. Hindi ako pwedeng pumasok. Yun. Bakit balkon ng makasalanan? Kasi binansagan ito ni General dahil binalangkas ng mga revolusyonaryo ang mga estratehiyang militar. Kaya naging ano. Wow, si General Aguinaldo. Ayan. Si General. Mga pictures nila. Ni General Aguinaldo at kasama ang kanyang asawa na si Maria Agoncillo. Yun. Ay, ang sala ni Aguinaldo. Yun. Po. Then, ito po yung mga larawan niya noon. Wait. Malarawan po ni Emilio Aguinaldo. Yan po siya nung ika-19 na taong gulang. Yan. Ito yung ano, ang silid tanggapan ni General. Yan. Dito dinadala ang mga mamamahayag, mga politiko at mga mahalagang panauhin na ibig makipag-usap sa General. Ito. Yan. Yung mga larawan ninyo, hindi ko lang siya mama-zoom. Tapos, ang formal na silid kainan sa malaking mesang gawa sa kahoy, kumakain ng mga piling panauhin ni Aguinaldo kung may mahalagang okasyon at piging. Piging ay party. Ito yung ang formal na silid kainan. Yan. Ang mga larawan ni Emilio Aguinaldo noong panahon. Yan. Tsaka yan. Yan po. Grabe. Sino to? To my beloved friend. Sundalong Kano.
ito po yung family dining room. Yan. Makikita ito yung crocodile na yan. Ito shot at River Nasi, Pampanga Province, Philippine Island on December 31st, 1918 by General Emilio Aguinaldo. Yung, yeah. Then, a courtesy call made by officer of the 21st BCT on General Emilio Aguinaldo at his residence, Kawit, Cavite on January 4, 1953. Ito po, courtesy. So dito po sa likod ko matatagpuan natin yung libingan ni Emilio Aguinaldo, yung unang presidente ng Pilipinas, ang revolutionary and the statesman. Emilio Aguinaldo 1869 to 1964. Yan po yung libingan ng una nating pangulo. Nakaka-proud. Grabe, nakaka-proud. Hindi dahil sa kanya hindi natin nakuha yung kalayaan mula sa mga Spanish. Nakaka-proud maging Pilipino dahil sa kanya. Yan, grabe. Tapos ito yung bahay niya sa likod. Sa likod. Yan. Good afternoon po. Nandito po ako sa bahay ni Emilio Aguinaldo, ang unang presidente ng Republika ng Pilipinas, at dito po iwinagayway ang watawat ng Pilipinas noong June 12, 1898. Medyo ano lang siya. Nandito po ako sa bahay ni General Emilio Aguinaldo, ang unang presidente ng Republika ng Pilipinas at isa pong revolusyonaryo. At dito po sa bahay niya sa Kawit, Cavite, iwinagayway ang watawat ng Pilipinas noong June 12, 1898. Po. Ito po yung bahay niya sa labas. Yeah, but nakaka-proud maging Pinoy dahil po sa kanya nakamit natin yung kalayaan ng Pilipinas laban sa mga Espanyol sa pag-colonize sa atin more than 300 years. Yung po yung bahay ni Emilio Aguinaldo. Yan. Emilio Aguinaldo is the first president of the Republic of the Philippines and the leader of the Filipino people in the revolution against the Spanish rule. Yes, napaka-proud. Yan ang bahay niya. Dito unang ibinagayway ang watawat ng Pilipinas. Diba? Ito po yung Proclamation of Philippine Independence written in Spanish. Ito. Hi guys. Init. Po. Yan. I'm here now sa National Library to show you the Declaration of the Philippine Independence. I'm gonna show you the Declaration of the Philippine Independence on June 12, 1898 sa panunulat ni Ambrosio Rianares Bautista, and then pinuklama ni General Emilio Aguinaldo sa Kawit, Cavite noong June 12, 1898. So ito po siya, yung Philippine Declaration of Independence. At saka ito naman po ang Emilio Aguinaldo's Act proclaiming Philippine Independence on Bacoor, Cavite on August 6, 1898. Ito.